Nako, alarma to, no? Si Senator Rodante Marcoleta lang ang hindi yumuko dito sa administrasyon na to, no? Kaya anong nangyari, nakulong siya, no? Kita naman natin, nasampulan na yung iba. At yung ibang nasampulan naman, na lumipat, hindi naman nakulong, no? Ang nakakatakot po, mga kababayan, sa panahon na ito, alam mo anong bakit? Ha? Hindi nila iniintindi ang flood control issue. May narinig ba kayo sa kanila, maski sa mga vlogger nila, na kung saan iniintindi nila ang flood control issue, sasabihin nila, iniimbestigahan yan. Noon, nakaraan, may ICI pa nga, di ba, iniimbestigahan. Ngayon sabihin nila, si Boying, iniimbestigahan yung yung mga kaya, kakasuhan si ganito. Sir, ang pag-iimbestiga, hindi lang isa, hindi selective. Ang pag-iimbestiga, lahatan. Ang iniimbestigahan ngayon, sir, patsi-patsi lang, kung ano lang gusto. Dapat lahatan. Yung insertion ni Libiste, ay yung Cabral Paz ni Libiste na may sinasabi siyang insertion, pati yung nilabas si Saldico, pati lahat ng sangkot na pangalan dapat imbestigahan ngayon. Lalo na ang panahon ngayon, tagbaha. Sabi nila, Duterte may kasalanan niya, ba't niyo isisisi sa administrasyon? Hindi naman sa administrasyon ang sisisi natin sa ngayon eh. Sa ngayon kino-call up natin ba't tahimik sila sa ngayon? Bakit tahimik kayo? Kung talagang Duterte may kasalanan yan, dapat maingay sila ngayon. At hindi lang maingay. Dapat mag-conduct sila ng investigation. Di ba sabi ko nga, wala yan. Tapos na tayo sa usapang yan. Ngayon, bakit nagbabaha ngayon sa iba't ibang parte? Sa Tansa, baha. Sa Cavite, dyan sa Zamboanga, baha. Dyan sa, hindi ko alam kung sa Zamboanga yan. Iba't iba baha. Sa Quezon City, iba't ibang lugar, baha. Pateros, etc., Bulacan, iba pa. Hindi pa lang yan, sample pa lang itong baha natin. Kumbaga, itong bagyo na to, na Inday, malayo sa Pilipinas. Hindi pa tayo sentro. What if pa kaya sa susunod na linggo, may bagyo pa, sa susunod na pangalawang buwan, pangalawang linggo, may bagyo na naman. So, ibig sabihin, mas baha yun. Kasi ngayon, bumaha ko, kaunti ulan lang, baha eh. Kasi mo, ang ulan naman, di naman oras-oras eh. Maya't maya lang, kada 12 hours, uulan na malakas, babaha. No? Ngayon, bakit tahimik sila? At may mga kumikilos, yung MMDA yata kumikilos, di ba sabi niya, na pinadampot ng mga dumi. No, hanggang doon lang ba talaga tayo? Bakit tahimik kayo? Ano munting kalawan? Anong gusto mo mangyari? Anong gagawin namin? Mag-ingay kami? Gano'n? Hindi. Gumawa kayo ng paraan. Dahil ang nakasalalay dito, taong bayan. Hindi lang sa baha sila nasanay. Hindi nasasanay ang tao sa leptospirosis at sa mga sakit na nakaamba dyan, mga infection. No? Diyan sa baha na yan. Maraming nagkakaroon ng karamdaman dyan. Sino piperwisyo? Sino nataas ang rate ng sakit? Ang ospital. Yung ospital, sino sumasagot? Gobyerno. Diba? Ganun din, tataas. Babagal ang ekonomiya, baha, walang makausad na sasakyan, pero mo, pag baha ka, tandaan mo, isang oras sa traffic, mahigit. Gugustuhin ko na yung rally ng INC. Ang INC rally, wala pang 30 minutes eh. Yung baha, isang oras yan. Bisa nga, isang buong araw yan eh. Di ba? Okay ba tahimik lahat kayo? Bakit tahimik mga kakamping sa baha? Alam mo sa sila maingay yan. Alam mo sa sila maingay. Sa West Philippine Sea. Tama naman. Yung pinaglalaban ng West Philippine Sea, hindi ako tutol dyan. Kasama nila ako kay Gibo. Okay yung panawagan niya sa West Philippine Sea. Yakapin natin. Ating kasi yan eh. Hindi pwede angkin ng sino yan. Kung sino man lahi natin, hindi pwede makapasok dito. Tama? Yan ang panindigan nila eh. Tama? Ako rin, ganyan din ako. Ganyan din kami. Sir, ganyan din kami, Sir Gibo. Lahat ng mga kalahi dito wag papapasukin. Pero ewan ko ba, bakit si Bato pinapakuha sa ICC? No? Samantalang itong West Philippine Sea, protektado nyo ang bansa natin. Sana ganun din ang lahing Pilipino, no? Wag lang isla ang protektahan nyo, maging lahing Pilipino. Dahil alam mo, ang Pilipinong lahing ito, lahat kami rito nadadamay. Si Tatay Digong kinuha ng ICC sa ibang lahi. Lahi naman protektahan nyo, wag lang isla. Pero sa bagay, tama yung ginagawa nila, isla pero protektahan, palakpakan. Pero tanong, bakit mo yayakapin yung West Philippine Sea, di mo niyayakap yung flood control? Ano ibig ko sabihin na pagyakap sa flood control issue? At tupagin nyo naman yung flood control issue, marami nangangailangan ngayon. At maraming binabaha ngayon. Maraming mga mainstream media, salamat sa inyo hindi kayo naging bias ngayon. Bakit? Sabi nila, kaya binabaha kasi nga may ghost project na nangyari doon sa lugar na yon. Ayoko lang sabihin sa isang mainstream media, okay na yon. Medyo okay na siya. Pagdating lang dyan, bakit? Siguro nakikita nila, hindi na sapat yung nangyayari ngayong baha. Bakit? Ang pagbaha, sir, hindi lang 10 pamilya na apektuhan, 5 pamilya na apektuhan.
sana yakapin nyo rin yun. Hindi namin sinabi, hindi nyo yakapin yung West Philippine Sea. Yakapin nyo rin yung mga apektado ng baha, sir. Di ho ba? Nakakatawa eh. Di ba? Mas nakapokus ngayon mga vlogger ha, mga vlogger. Ikaw niya bumaha sa Davao, 51 billion insertion, need pulong. Bakit? Si pulong lang ba ma-insertion? Ha? O palagay natin, may nakaw na yaman si pulong, eh di kulong yung si pulong. Kasuhan na plunder yan. Ba, masama yata yung ginagawa niya kasi hindi niya inasikoso yung distrito niya. Di ba ganun lang yun? O pangalawa, sino ba ma-insertion? Si pulong lang ba? Laman ba ng Cabral Prize na ganyan kakapal? Si pulong lahat yon? Ha? Sa tanong ko sa inyo, ang daming laman nun ah. Asan na yung kay Sandro? Ba't nyo sabihin, hindi nyo banggitin? Ha? O, Davao lang kayo nakapokus. Binabaha buong Pilipinas. I mean, hindi naman Pilipinas, iba't ibang parte. Pero, alam nyo pagpaulan. Ha? Kahit hindi binabaha, baha na. O bakit? Nabalitaan mo sa lugar na yun eh. Bakit to baha sa lugar nyo? Eh kasi yung pangako na gagawing malaking kanal na 10 kilometro, wala hanggang ngayon eh. Kasi ghost project eh. Totoo, hindi. Totoo, di ba? So kaya binaha. Ibig sabihin ko, wala palang ghost project doon, hindi man baha, pero yung baha, ilang minuto lang. Tama? Babaha pa rin, pero ilang minuto lang. Hindi katulad ng pag binaha, isang buong araw, isang buong buwan. Tama? Pag may flood control na nilagay doon, ha, babahala siya siguro mga 20 minutes, upa na. Kasi dala ng panahon siguro. Pwede mo sabihin, climate change lang. Babaha pa rin. Bakit hindi? Kasi niya maraming talagang tubig na naipon talaga. Diba? Pero, at least, may flood control. Eh, yung ghost project, talagang babaha, magdamag, isang buwan. Perwisyo. Sasabihin nyo, rally, perwisyo. Palusot nyo lang yan. Palusot nyo lang yan, na rally perwisyo, naratibo nyo lang yan, na para yung tao, kunwari, ginagalit nyo, perwisyo ang rally. Pero yung kaya sila nag-rally, kasi baha, at yung baha, kaya sila nag-rally, hindi kayo nagagalit? Ha? Napakaano naman yan, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, panalo ang INC dito. Ngayon, naunawaan nyo na kung ba't nag-rally ang INC. Ha? O baha. Imagine, baha sa Davao. Ha? Si Pulong ang sisisihin mo pa rin? O sige, Pulong, okay. Responsable sisihin mo yung katama kayo dyan. Ha? Pero si Pulong lang sisisihin mo? Eh, paano yung baha sa Zamboanga? Baha sa Cavite? Baha sa Manila? Baha sa Quezon City? Hindi mo pinansin yun? Doon ka lang sa Davao nakatutok? Bakit di mo pinansin yung baha sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Kasi alam mo kung sino sisisihin doon. Kaya gano'n, natatakot ka na kung sino sisihin sa Quezon City, ba't baha? Natatakot ka. Kaya binabakbaka mo doon sa Davao. Kasi alam mo, yung Davao, hindi ka papatulan. Kasi ang mga Duterte, hindi napatol. Hindi ang balat sibuyas, katulad ninyo. Di ba? Kasi alam ng Duterte, may kalayaan tayong magsalita. Oh. Pero kita-kita nyo naman mga kababayan. Kayo, sa mga lugar nyo, nanonood nyo yun, wala bang baha sa inyo? May nagsalita ba na isa sa mga opisyal ngayon na yakapin natin ang baha ngayon? Pag malasakitan natin, may relief good tayo magpapadala. Hindi eh. Hihintayin pa nila talaga ma-focus ng camera bago sila magpadala. Isipin mo yung mga bigas na pinapadala ngayon na 10 kilo daw. Kasi iba't ibang lugar. Pinadala sa Muntinlupa, pinadala sa Parañaque. Ha? Walang masama na bigyan mo yung mahihirap. Pero sana, isabay mo rin yung mga binaha. Pero ba't di mo binibigyan? Kasi mapopokus, mai-emphasize yung baha, yung flood control issue. Diba? Kayo bobakbakan ng tao. O, painggan nyo to si Gibo. Tama naman si Gibo dito eh. Painggan nyo ah. Naisip ko po ang salitang yakap. Kailangan yakapin natin ang West Philippine Sea. Tama yun. Walang mali doon, yakapin ang West Philippine Sea kasi atin to. Korek ka dyan. Nagkakasundo tayo dalawa dyan. Bakit po? Unang-una, ano po ang niyayakap natin? Ang niyayakap po natin ay ang mga bagay na may halaga sa atin. May bagay na halaga, tama yan. Mahalaga talaga ang isla. Pero sir, mahalaga din yung lahing ito. Na kung saan pinadadampot sa ICC yung lahi nito, si Bato at si Duterte. O, wag ka sa lahi. Kasi masyadong ano na yon, ha? Malalim na yon, ha? Ito na lang mga binabaha, sir. Ha? Hindi ba mahalaga to? Ha? Bakit kayo nakapokus dyan? Hindi ko sinabing nyo lang i-focus nyo. Sana dalawa i-focus nyo. West Philippine Sea, baha, pati yung pagtaas ng kuryente. Grabe na sir, yung pagtaas ng kuryente. Abusado na. Abusado, hindi mga kababayan. Mag-ano nga kayo dyan, ilagay nyo ko. O, sige,
Magkano tayo? Abusado hindi. Lagay nyo nga dyan, kwento nyo kung ilan ang kuryente nyo ngayon para malaman nila. Para ba kung ano sila? Kasi ang taong nagpe-perform, pag isa lang pumalakpak, di ba maraming tao, isa lang pumalakpak, hindi mahalaga. Pero pag nakita mo isang tao nagpe-perform, marami pumapalakpak, mas napapansin ng tao eh. Kaya tignan natin mga kababayan, tignan natin, ilan ang kuryente nyo? Sige, para pamukha natin sa mga to. Mataas ang kuryente, pataas ng pataas. Ito masaklap. Haba nagtitipid, ako pinatay ko na yung rep ko. Ha? Tapos, isang ilaw, dati ang ilaw magdamag ko, 3. Ha? Ngayon, isa na lang. So, ibig sabihin lang, kahit isa na lang yon, may mababawas sa ilaw, may mababawas kahit man lang na 200 sa isang buwan. Siyempre, rep ko, wala na. Mababawas, 2,000 mahigit. Ha? Tumriple yung kuryente ko. Asa nang galing yun? Ano, niloloko na tayo ng kuryente? Ba't wala pumapalag? Ano, taong bayan papalag? Ha? Kayo hinalal namin dyan sa gobyerno. Public servant kayo. Kayo ang boses namin. Kasi kami, magsisigaw kami sa kalsada, istorbo nga kami. Magrarally kami, sasabihin nyo, istorbo kami. Ipinaglalaban namin ng taong bayan, istorbo kami. Kawawa taong bayan sa inyo. Diba? Asan yung mataas na kuryente? Ba't di nyo atupagin? Walang magagawa ang gobyerno pag mataas ang kuryente kasi mataas ang langis. Okay, granted. Pero manla, pagsalitain nyo naman kayo, sarili nyo. Na para naman magkaroon kami ng kakampi. Wala ba kayong gagawin paraan dyan? Hindi nyo makakausapin yan. O bakit mataas ang kuryente? Imbestigahan to. Hindi ba kayo magkakandak na investigation? Kasi kaduda-duda ho eh. Nagtipid na yung mga nanay-tatay ng kuryente, mataas pa rin. Ha? Mataas pa rin yung kuryente. Ha? Yung isa, hindi sinungaling yon. Ang kuryente niya 3,000. So nagtipid siya ng sobra, naging 6,000. Naalarma siya. Hindi na siya halos gumamit ng kuryente. Electric pan daw ginagamit niya, TV, mga anak niya ginanonood. Wala lang silang rep din. Hindi na sila halos na mamlansya. Ha? Pag maglalaba daw sila, yung polo, hindi na pipigain para pag natuyo, wala nang plancha-plancha. Tama? Di ba? Wala na, tinigil na. Aba, yung 6,000 naging 11,000. Kung kailan ka nagtipid, saka ganun. Bakit ganun? Iba. May something. Sino to? Sino mag-iimbestiga? Ikaw, pupunta ka sa isang kuryente, magsisigaw ka, ibaba ang kuryente. Ganun ba yon? Ha? May isang presidente, may isang politiko, gobyerno tayo na kailangan mamagitan dyan. Pero ba't tahimik sila katulad ng ginagawa nila sa Baha? Pero sa West Philippine Sea, focus sila ngayon. Di ho ba? At kinikilala natin ang halaga nito sa buhay natin. Oo, kinikilala mahalaga sa buhay natin ang West Philippine Sea. Tama naman siya. Pero sir, kilalanin nyo din yung Baha. Diba? Huwag naman ganyan, sir. Ang Pilipinas, sir, malapit na maging West Philippine Sea sa Baha. Diba? Kaka-West Philippine Sea nyo. Ito, hindi ako galit ha. Akin lang ha. Ganito lang talaga. Marami kasi laging bago nito. Libo-libo laging bago sa atin eh. Nakikinig eh. Tayo po ay style natin to sa mga bago dyan. Style natin to sa pagbablog, no? Para laging gising lahat na nakikinig at matimo sa inyong kaisipan at puso ang aking sinasabi. Hindi to invento po. Hindi po ako ng fake news. Realidad po tong sinasabi ko. Pag sinabi kong Baha dun sa ganun lugar, nabalitaan nyo rin naman yun. Hindi ko sinasabing fake news to. At pag sinabi ko hindi pinapakinggan, panawagan ng sambayan ng Pilipino kung ba't mataas ang kuryente, totoo yun. Totoo yun. Tila wala sila, bingi sila ngayon. Di ba? Kaya yakapin po natin. Pag niyakap po natin ang isang tao, isang bagay, ating nagmamay-ari tayo dito. Plastic. Kita mo? Hindi niya masabi ko ano eh. Pag yakapin ng isang bagay, tao, sa atin, pagmamay-ari na. Layo! Halata napipilitan ka lang. Gusto mo i-continue ko siya sabi mo para maganda. Dapat di ganyan siya sabi mo. Dapat ganito sabihin mo. Siya, turuan kita. Ang West Philippine Sea, yakapin natin to mga kababayan. Kasi unang-una atin to. Ito yung mga pinaglaban natin nung sinauna pa ating mga ninuno. Ha? Yakapin natin to kung gaano natin kamahal ang bayan at soberenyang ito. Ha? Yakapin natin to. Ituloy natin tong pamilya. Ganon dapat magsalita. Nasa puso. Wala sang muso. Di ba? In some way. Pangalawa, pag niyakap mo ito,
naalagaan mo at prinoproteksyonan niyo po ito. Paano namin po proteksyonan yan? Paano namin proteksyonan yan? Yung simpleng kuryente nga, hindi namin malakad, mabababa eh. Yung baha nga, simple na gusto namin. Tulungan nyo naman kami dito, binabaha namin, hindi nyo kami pinapakinggan eh. Tapos yayakapin namin ng West Philippines na gusto nyo? Sir, kahit di mo sabihin yakapin yan, sir, yayakapin namin ng West Philippines kasi sa atin yan. Hindi mo na kailangan sabihin sa Pilipino yan. Sir, kaya mo ba sinasabi yan para malimutan yung flood? Tanong ko lang Pangatlo, ini-steward mo to. Kaya po, hindi lang sa atin po pinaglalaban ang West Philippine Sea, kung hindi po lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Bakit yung baha? Sir, saban nyo naman yung baha, sir? Pagbaha, perwisyo, mahal ang bilihin. Imbis na ikaw ay, halimbawa, imbis na ikaw ay ang kakainin mo ngayon, kalandi uling. Kasi may kalandi uling lang eh. Doon na nababuhay yung karamihan eh. 'Di ba? Sa mga mahihirap. Wala ka magagawa ngayon kung di bumili sa kantin eh. Di gagastos ka na malaki. Di gastos. Tapos yung kuryente pa laki pa. Parehas mataas, mataas na baha, mataas pa kuryente. Mataas pa bigas, mataas pa bilihin. Hindi na mga to. Ang mga musmus ngayon at ang mga hindi pa pinanganganak. Nako, mausaytang politiko talaga, no? Alam mo ako, diyan ako, paprangkain ko yan, tatanungin ko yan sa mga, ang itatanong ko sa kanya, yung sinabi niya. Sige nga, sir, tanong ko sa ito, simple lang. Sige nga, sir, tanong ko sa'yo, sabi mo kanina, di ba, yakap. Sinabi mo yan, yakap. Mahal mo Pilipino, kaya gusto mo pa yakap. Tama? Kasi kung di mo sasabi yakap, di mo mahal ang Pilipino. Kasi ang yakap po, sumisimbolo ng love. Care. At talagang, alam mo, masarap yakapin eh. Kahit sino naman, kahit yung teddy bear nga lang, yakapin mo. Masarap sa pakiramdam mo eh. Diba? Lalo pa kaya pag may kayakap kang tao o may yumayakap sa'yo, ibig sabihin, sumasalo sa mabigat mo naramdaman. Yakapin natin to. At ibig sabihin, katumbas ng gawin natin, yakapin natin West Philippine Sea. Tama. So, ibig sabihin, mahal mo Pilipino. Tama. Kung mahal mo Pilipino, sir, bakit pinababayaan natin na nakikita natin araw-araw ang flood control issue, tahimik lahat? Kung mahal mo Pilipino, Kasi pag hindi mo sagot yan, hindi ako naniniwala sabi mong yakapin yung West Philippine Sea, na mahalin yan. Maaari sinasabi mo lang yan, para ginagamit nyo lang siguro yan, para malihis yung issue. Hindi ko alam kung para sa ginagamit yan, pero naniniwala ako sa pananalita nyo, may iba kayong iisip dyan. Hindi para mahalin ng Pilipino. Wag sir, wag kami. Dahil matagal na kaming iniwan ng gobyernong ito. Matagal na kaming pinabayaan. Noong pa, 1960 pa. Lalahatin ko na para hindi wala magselo, sabihin may presidente tayong kinikilingan. 'Di ba? Ito na yung pagkakataon sana, sir. Na ang si Rodante Marcoleta sa katauhan niya matuklasan kung sino yung mga nangungurakot na maikulong na. Kaso anong ginawa sa kanya? Siya ang ipinakulong. Wala tayo sinisisino, Erap, Aquino, Gloria, Ramos, wala na siya. Digong, BBM, wala tayong pinipilito. Lahat to lilinisin ni Senator Dante Marcoleta. Pero anong ginawa ng itaas? Pinabayaan si Senator Marcoleta makulong. Pakinggan natin to si Mike Operario. Naalala ko na, Mike Operario. Paborito ko to ngayon kasi magaling ito. Hindi ito katulad ng iba na galit ang pinaiiral. Ito talino. Pagpatuloy ng mga rally sa Liwasang Bonifacio, nadinig ko ang ating kaibigan na si Attorney Harold Respicio na nagsabi na kailangan daw natin aminin na sa labanan na ito ay talo na tayo dahil nakulong na nga yung mga boss natin. Binabanggit niya dyan yung pagkakakulong kina Senator Marcoleta, kay Mike Defensor, kasama na rin siguro si President Digong. Sinabi kasi ni Harold Respicio, talo na daw tayo. Kasi nakulong si Marcoleta, si Mike Defensor. Sa akin, di tayo talo Panalo to Hintayin nyo lang. May mga alam ako na nasa itaas. Hindi ko sasabihin ngayon, pero marami akong alam. Tayo ang lamang dito ngayon, mga kababayan. Maniwala kayo. Tayo ang lamang dito. Si Marcoleta lang ang hindi lumuhod kay BBM. Lahat
Di ba? Parang di lang maparusahan. Pero totoo bang natalo na nga ba tayo? Ito si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Well, bagamat ito ay pabiro lang na sinabi ni Attorney Harold Respicio, ang tingin ko ay dapat nating ilagay sa tamang konteksto kung tayo nga ba ay talo na dito sa labanan na ito. Una, dapat nating maintindihan ano ba yung labanan na ito. Ang labanan po na ito ay hindi po isang rally lang. Hindi po ito isang araw na pakikibaka. Ang pakikipaglaban po para sa demokrasya at para sa ating mga kalayaan is not a one-day event. It is a process. Mahaba po yan. Kung mapansin po niyo noon, kung babalikan niyo yung kasaysayan, ang pagkakadeklara po ng martial law happened in 1972. But the EDSA Revolution, nangyari po yan 1986 na. Pero yung crescendo o yung kasagsagan ng mga rally laban kay Marcos ay naganap matapos mamatay si Ninoy Aquino noong 1983. Hindi naman po ka-ura-urada kinabukasan ay nakamit na agad natin Akala kasi nila, pag nagrarally ang sino man, lalo ang INC, madalas magrally, akala nila kasi, wala nagagawang epekto yon. Si PBBM pa rin naman ang presidente kahit mag-rally kayo. Unang-una, hindi naman pinapababa siya, no? Pero ano ba dulot ng rally? Yan po ay pressure. Lalo na pag ang isa nakaupo, malapit nang bumaba. Ilang year na lang ang term. Pressure yan. Dahil yung galit ng tao at yung, alam mo ang tao kasi may hangganan eh. Maaring ngayon hindi ka galit sa nangyayari ngayon. Pero marirealize tayo kasi ginawa tayo ng Panginoon Diyos. May budhi. May konsensya tayo. Tama. Wala dito sino man sa inyo na ginawa ng Panginoon, lalo na Christian tayo. Diyan sabi niyo Kristiyano kayo, naniniwala kayo kay Kristo. Lalo na mga Muslim, siyempre, bagaman di sila Christian, may Quran sila. May sarili tayong konsensya na tinatawag sa ating damdamin. Palagay natin galit tayo kay Digong. Galit tayo sa INC. Kahit nagrarally sila. May darating ang oras kakarally. Marirealize mo, hindi ikaw. Yung subconscious mind mo marirealize yung konsensya mo. Yung conscience mo marirealize. Maari isang araw paggising mo, teka muna, ayoko ng rally ng INC. Pero bakit ganun? Parang tama ginagawa nila. Lalo na sumasabay yung baha. May konsensya tayong tinatawag. Di ba may tao nga na minsan na ginurguro niya yung kapatid niya. Hindi niya gusto nangyari, pero sumusuko na siya. O kaya, gusto niya wala siya pinagsisisihan sa ginawa niya, na kaya niya nagurgur yung kapatid niya, pero sumuko siya sa kapulisan. Bakit? Kasi nakonsensya siya eh. Pero sabi niya, Sir, nakonsensya ba kayo sa ginawa niyo? Oo, nakonsensya ako, pero wala akong... nakonsensya siya, pero may mga pagkakataon na ginusto ko yung ginawa ko para manahimik na. May ganun eh. Yung tatay, minsan yung anak ginigipit. Yung tatay, yung gumigipit sa anak, binalikan. Pinutukan. Alam nyo na, ano nangyari? Nagurgur. Yung tatay, sumuko minsan sa headquarters eh. Sir, susuko na ako kasi nakagurgur ako ng tao. Konsensya niya eh. Pero kaya niya ginawa niya sinadya niyang ginawa yun, pero hindi kaya ng konsensya niya. Oo, tandaan mo, pinakakalaban mo sarili mo. Minsan naawa tayo doon, minsan pag nakikita tayong lola. Nakita ko, kasi ito viral niya yung lola. May isang anak, ako lumuha ako doon eh. Humikbi puso ko doon eh. May isang lola na nakahiga sa isang kama yata, di ko alam kung nanghihina na siya o anong nangyari, may sakit. May isang anak na ampun lang. Gets nyo? May viral yun. Viral yun. Yung lola, sabi ng anak, Nay, alam ko na sikreto mo. Ano yon? Sabi ng lola. Ampun lang pala ako, sabi ng nanay. Alam mo, nakakaiyak eh. Natouch ako, nakakaiyak eh. Medyo yung lola, sabi ng lola, salamat, I love you. Nakakaiyak eh. Wala. Siguro yung mga nakapanood noon, naiiyak eh. Kahit kriminal eh, may iyak doon eh. Bakit ka naiyak? Tao ka eh. Kahit kriminal, naiiyak eh. Pag nakita yon, kahit ang pinakamasamang tao, sabi niya ng Biblia, darating ang araw, ang pinakamatapang, kahit matapang pa sa sundalo, pinakamatapang sa buong mundo, iiyak sa araw ng kawakasan. Ibig sabihin, tao tayo eh. Hindi tayo manhid eh. Nakakaramdam tayo ng guilty conscience, nakakaramdam tayo ng awa, habag, na naiiyak ka, kaya minsan yung puso mo nadadamdag, nababagbag. Di ba sa nangyayari? No? Kaya yung rally-rally na yan, naniniwala ako, ha?
kahit patuloy pa nagrally, mauunawaan nyo kung ano pinaglalaban ng taong bayan. Lalo ngayon, pabor ngayon kasi baha ng baha. Hindi ko siya sabi pabor na bumaha. Yung nangyayari sitwasyon ngayon, natahimik ngayon ang gobyerno sa baha na to. Kasi dito talaga hindi maiwasan na sino dapat panagutin sa baha na to. Bakit hanggang ngayon hindi maibsan yan? Nanakawan na tayo ng mali-mali hanggang ngayon. Yung baha hindi umuhupa o hindi man lang maibsan. Halimbawa, ngayon nagbaha ng 70%. Gasino lang sa susunod na taon, maging 60% na lang yung baha eh. Ibig sabihin, may improving eh. Kaso walang gano'n nangyari. Palala ang sitwasyon, palala. Ibig sabihin, nagbabudget tayo ng harap-harapan sa budget control, may pera billion, trillion pa nga eh. Walang nakikita at ang resulta pa, pabaha ng pabaha, palala ng palala. Kaya yung taong bayan, may guilty conscience yan. Ngayon, galit ka sa INC. Galit ka. Pero naniniwala ko, kinabukasan pagtulog mo. Paglabas mo ng bahay, walang baha. Pero pagkita mo sa balita, binabaha yung kapwa Pilipino mo. Maniwala ka sa akin. Dadabagbagin niya ng Diyos yung puso mo. Hindi, ang Diyos hindi madamot pagdating sa katarungan. Tandaan mo yan. Nagwiwisik ng Diyos ng katarungan sa buong sambayan ng Pilipino. May oras ng kaparusahan. May oras ng pag-aani. May oras ng biyaya. Kaya ang natatakay iba eh, Panginoon, ba't ang tagal-tagal ko na nananalangin sa'yo? Hindi ko pa ako sinasagot. Kasi may oras yan. Hindi agad-agad yan katulad ng gusto mong bilhin sa mall. May pera ka, mapapasayo ka agad ang isang bagay. Hindi. Ang lahat ng bagay may oras pagdating sa Panginoon Diyos. Right time. Yeah? Kaya yung ginagawa nyo ngayon, pag nga-abuso sa kapwa nyo, ang kalaban nyo, konsensya nyo. Kaya yung rally na sinasabi ko, darating ang oras, o hindi lang panahon, baka isang araw lang, matauhan lahat kayo, sabihin ko sa inyo. At masasabi nyo kung bakit pinagtatakpan ang flood control issue at kung bakit kinulong si Senator Rodante Marcoleta at ipinaglalaban ng INC ang Pilipinas ngayon. Kalayaan, pagkakakulong po o pagkamatay ni Ninoy, halos sunod-sunod, araw-araw, buwan-buwan po ang pagrarally noon sa Kamaynilaan hanggang kumalat po ito sa buong Pilipinas. Hanggang sa hindi na maitanggi ng pamunuan ni Ferdinand Marcos na may problema ang pamahalaan. Kasi hindi na po ito isolated na mga pagrarally lamang sa Kamaynilaan. Talagang wala na siyang tigil. As in, every week mayroong rally sa anumang bahagi ng Pilipinas. And the economy was faltering. Pabagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas, and the more that the economy is going down, the more dissatisfied the people are, and the more rallies are happening. Until dumating na po doon sa punto that even the United States government na pangunahing taga-suporta ni Ferdinand Marcos ng panahon na yun through Ronald Reagan could no longer deny the fact na may problema sila kay Marcos. So, Marcos was forced because sa mga rally na ito, sa mga questions sa kanyang pamumuno, sa kanyang kalusugan, siya ay nagpatawag ng isang snap elections. Yan, snap election. Natalo siya dyan eh. At nung natapos na nga po yung snap election, supposedly si Cory Aquino ang panalo. Pero ang ngayon ba may gagawing snap election? Ayaw nila kasi si Sara mananalo eh. Pero sa survey na lang. Sa survey lamang na lamang si Sara. Deklara pa rin ng COMELEC ay si Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos. Kung mabalikan niyo po yung kasaysayan, dito po naganap yung walkout ng mga COMELEC encoders dahil pinipilit sila ng COMELEC na palitan yung entries doon sa election returns na ipapalabas doon sa screen. So, noon pa lang, talagang talamak na ang record nitong COMELEC, ng Commission on Elections sa Dayan. Lahat na lang ng election dito sa Pilipinas, yung mag-aalalan, COMELEC ang nasa sentro ng Dayan. Dahil po dun sa pag-walkout na yan, nagkaroon po ng malaking kontrobersiya. Kasi pagkatapos noon ay naiproklama pa rin si Ferdinand Marcos kahit na matindi ang mga rally na ng mga tao at yung international news na kinover sila, nakita na nga ng mga nag-walk out ng mga encoders. Improklama pa rin si Marcos. At dahil dito, nagkaroon ng malawakang rally pa noon, yung call for civil disobedience. At marami pong mga tao ang lumahok dito, punong-puno po noon ang Luneta. At
ang panawagan ni Cory Aquino noon is ay civil disobedience at binoykot po ang mga kumpanya ng mga crony ng mga Marcoses, kagaya nila Lucio Tan, nila Danding Coangco, kaya po pati po mga bangko nagkaroon po ng ng massive withdrawal ng pera ng mga tao as a form of boycott. At dahil dito, napuwersa pati ang mga bangko na maglimita ng kanilang mga withdrawals. But the economy, because of this withdrawal sa mga bank accounts sa mga tao, is already suffering. At mga 1 week after po noong call na yan for civil disobedience, coup d'etat followed. Ito po yung coup d'etat ni Enrile at saka ni Fidel Ramos. And what happened after that is history. People power. So dito po sa sinasabi ko na to, makikita ninyo na it took us 3 years, 3 taon po, simula ng mamatay si Ninoy Aquino bago napababa si Marcos. And it took us... Akala nyo, si Senator Dante Marcoleta nakulok? Akala nyo talo na? Nakaraan, kakasuhan si Senator Marcoleta nag-rally INC. Di kayo tataka, nakulong si Senator Marcoleta, tahimik ang INC. Walang imik. Parang isang dagat na ang alon ay tahimik. Na nakakatakot, baka may parating na bagyo. Hindi ko siya sabi niyang INC gagawa ng dahas. Hindi. Ang sa atin lang, yung katwiran na pinanghahawakan ng INC, hindi sa INC galing kay Ka Eric Celis, na kung gugustuhin, pwedeng mag people power ang marami sa Malacanang. Pwede. Pero hindi ginagawa. Kaya yung pagkakakulong kay Marcoleta tahimik, isa lang ibig sabihin nito, may magtatagumpay at hindi yung kasamaan, kundi yung ginagawa ni Senator Marcoleta ang kabutihan para sa sambayan ng Pilipino. Matagal nang ginagawa ng INC na sila ay nananahimik. Sa gitna ng rally nila, biglang tumahimik, nagtatagumpay sila. Yan ang sikreto na hindi kayang buwagin sa INC ng mga kalaban, ng mga umuusig sa kanila. Di ba? Marami na nilakbay ang INC. Matanda pa sa mga ninuno nila yan. Pero ni isang beses hindi nabigo yan. Nagtagumpay yan. Di ba? So, a total of 12 years. Simula ng 14 years rather, mula sa pagkakadeklara ng martial law, bago po tuluyang napatalsik si Ferdinand Marcos. Marami pong mga tao ang nakulong noon, sila Ninoy Aquino, Jovito Salonga, sina Sergio Zmeña, sina Gabby Lopez, at kung sino-sino pa ng mga political leaders. Yung iba sa kanila mga sikat, mga iba hindi, marami na mga nagkawala na lang. Yung sinabi ng mga desesperados, pinag-aaresto nung panahon ng martial law kapag ikaw ay tumututol sa pamahalaan at hindi ka na lang basta makikita. Mabuti na lang itong mga iba na mayroong mga may mga pangalan, si Ninoy Aquino, eventually nagkaroon siya ng hunger protest. Siya ay pinadala ni Imelda Marcos sa Amerika. Pati ang aking boss noon, eventually magiging boss kasi nung panahon bata pa ako noon si Senator Rocco actually was the chief legal officer of Ninoy Aquino. Hindi naman siya politiko noon, pero isa siya sa mga nagtago hanggang nakarating po siya dito sa Bataan at dito siya nagtago noon. Tinulungan siya ng mga pamilya ng mga Banson dito sa Bataan, kaya naging malapit ang mga Rocco at mga Banson. Pero sa panahon na yun, kita nyo, kahit na ikaw ay mga abogado lang, mga ordinaryong staff ka lang, you fear for your life dahil noon ay martial law. And this is exactly what we are witnessing today. Itong mga ginagawa ng anak, si BBM, ay kawangis ng mga hakbang ng ginawa ng kanyang ama. Kanya nga lang, ito, mas mabilis ang kanilang mga ginagawa. Itong 2.0 version na ito ng martial law is the expedited form. Kaya pati ang pagbagsak nito magiging expedited din. Dahil nung panahon ni Marcos, sa malaking pagkakaiba nito sa kasalukuyan, noon ang siga si Marcos lang. Ang mga nagnanakaw noon, si Marcos lang. Parang gusto ng anak ngayon gawin yung kagaya kay Marcos. Si Marcos ng senior, nakakahanga. Bakit? Kasi kahit nagagawa niya yun,
Hindi siya duwag sa mga oligarko, sa lahat, hindi siya duwag. Hindi katulad ngayon, taas ang kuryente, walang magawa. Di ba? Ngayon, halos lahat sila magnanakaw sa pamahalaan. Halos lahat siga. Ang daming mga siga sa pamahalaan. Ang dami nang aabuso sa karapatan. Kaya mas lalong mabilis ang pag-igting ng galit ng mga mamamayan. The fight for democracy is never a one-day event. The fight for our freedom. Kaya natin binoto yan si Bongit kasi akala natin kagaya ng kay Marcos Sr. Si Marcos Sr. talaga napaka lupit. Talagang hahangaan mo. Akala namin ganun to si Bongit. Pero ang layo, grabe. Is a series of constant battles. And this is what we are going through right now. Succession or sunod-sunod na mga digmaan, hindi po ito yung kabuuan ng giyera. Paisa-isang mga battles na yan eventually will lead us to an eventual victory. Pero kailangan natin po dito ay yung iba yung pagtitiyaga. Kailangan po ng mga mamamayan na tayo ay laging nakasunod dito sa mga nangyayari sa ating bansa. At patuloy tayo dapat na mayroong pakialam sa kapakanan ng bawat isa. Hindi po natin makakamit ang tunay na kalayaan kung ang una nating iniisip ay ang ating mga personal na interes. Kagaya po ng mga politiko ngayon, kaya po nagkakaganito ang ating bayan, wala po silang iniisip kundi yung kanilang mga personal na interes. Darating ang panahon, tayo pong mga iskombro, tayong mga ordinaryong mamamayan, kakailanganin na magbigay ng kanya-kanya nating mga sakripisyo. Gaya nila Senator Marcoleta, nila Mike Defensor, ni President Digong, ni Senator Bato. Ngayon ay may mga pinagdadaanan sila, mga personal na sacrifices. Pero kailangan pa bang dumating ito hanggang sa pintuan ng ating mga tahanan bago tayo mismo ay magsisikilos? Hindi na. Tayong lahat kailangan matutong manindigan, maging kabahagi ng pakikipaglaban para sa ating kalayaan kasi wala namang gagawa nito kundi tayo rin. Kaya tandaan po ninyong lahat, tayong lahat, patuloy tayo sa ating pakikialam, patuloy tayo sa ating pagmamasid, at patuloy tayo sa ating pag-aaral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. Oh, yan. Yung iba na Google lang. 'Di ba? Pero yung totoong nararanasan ng bayan na 'to, ha? Mahirap 'yan. Mahirap ipasok sa ulo 'yan kung hindi yung naranasan 'yan. Yeah. Okay, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at na isang talakayan na napakamakabuluhan, lesson learned at marami kayong bagong nalaman at natutunan, no? Salamat sa iyo, Mike Operario, at kay Senator Dante Marcoleta. Nalaman natin ang mga katotohanan ngayon na mas inuna nilang tignan ang Davao na baha kaysa sa mga baha ngayon sa Pilipinas, no? Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.